Meron silang isang special doon na globe na planet daw yun planet daw yun ng kanilang mga gods. Ayun daw yung Nibiru, ang mga nakatira daw doon ay mga gods. Yun daw yung kumarate sa kanila. Ang interpretation naman po ng mga archaeologists nag-mutate sa kanila para maging tao din. Ang tanong ko po ay may pagkakataon po kaya na nung sinabi ng Diyos sa Genesis na lalangin natin ang tao ayon sa kanyang itsura, yung isa kasing paliwanag ng karaniwan is yung anak yung kausap noon. Pero pwede rin tayo pumunta sa ibang option na yung kalipunan ng mga Diyos, kasi nabanggit din na tumatayo siya sa isang kalipunan ng mga Diyos. What if yung mga Diyos na yun is mga engineers, mga scientists na nagsisimulate ng patulad ng alam mo kapatid na Dennis, huwag mong papangahasang ganon, masama yun. Yung mga kausap ng Diyos mga Diyos, na mga scientist. Alam mo, hindi tinatawag sa Biblia yung mga scientist na Diyos, Ang tinatawag na mga anak ng Diyos na sinasabi sa Biblia, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga naniniwala sa Diyos, at hindi sasabihin ng Diyos yun sa mga tao na lalangin natin ng tao. Hindi naman, wala namang capacity ang tao na lumalang Miski hanggang ngayon, in this time of very advanced knowledge and technology in science, wala ngang scientifico makagawa ng isang selula Walang human cell na na-produce as it is in any laboratory in the world. Pinagsikapan ng mga siyentipiko na kopyahin ang isang selula ng tao, isang selula lang. Dahil napakarami nating selula, mga bilyon-bilyong selula ang nasa tao. Kumukopya lang sila ng isa, nilagay nila yung lahat ng nutrients, lahat ng materials na kailangan. They made a cell in the laboratory. Ang isang hindi nila magawa is for that cell that they made to be alive. Hindi nila mabigyan ng buhay yun. Ang Diyos lang nakakagawa nun, kapatid, na bumubuhay mula sa isang selula, nagiging 2, nagiging 4, nagiging 16, hanggang maging isang tao. Kontribusyon nyo ng mag-asawa. Yung itlog ng babae may 23 chromosomes. Yung sperm cell ng lalaki may 23 chromosomes. Pag nag-unite yun, nagkakaroon ng isang regular cell which is 46 chromosomes. Lahat ng selula sa katawan natin merong 46 chromosomes. Lahat ng selula. Ang 23 lang, yung sperm cell mo, 23 lang yon. Yung egg cell ng babae, 23 rin. Para pagka nagkaroon ng intercourse at nag-unite yung egg at sperm cell, nakakabuo ng isang bagong cell, which is the beginning of another life. Yun ay ang Diyos lang ang nakagagawa nun, hindi nagagawa yun sa laboratorio, kahit sino pang siyentipiko. Tapos sasabihin mo sa akin, siyentipiko nung panahong una, wala namang ganung katalinong siyentipiko noon kapatid. Mas mabuti maniwala ka sa Biblia kaysa mag-isip ka ng kung ano-ano. Yung tanong mo kasi, what if yung mga Diyos na yun ay mga scientists, mga engineers? Wala pang engineers noon, kapatid. Way back in the ancient times, kung kailan yung sinasabi mong mga Sumerian race na yon, yung Sumerian race, ayon sa history, nag-exist yan mga 2,900 BC or as far back as 4,000 BC. Yan ang sinasabi ng istorya. Pero, as far back as 4,000 BC, walang engineers and scientists as learned as our scientists now. Alam mo, sa mundo, merong tinatawag na collective knowledge. Ang mga doktor ngayon have a collective knowledge of the last 1,000 years of human history. Kaya alam na ng doktor ngayon yung inoculation, yung mga bakuna. Yun hindi naman nila ngayon lang alam yun Nagkaduktong-duktong na yan. May mga collective knowledge. Pag sama-samahin mo lahat yun, alam ng mga doktor ngayon yun. Sino ngayon ang ililitaw mong mas matalino? Doktor ngayon o doktor nung 4,000 taon na nakakalipas?
Mas matalino ngayon kasi collective knowledge of the 4,000 years that have passed ang alam ng mga doktor ngayon. Pero para sabihin mo sa akin, mga engineer noon at mga scientist ang gumawa ng tao kasama ang Diyos, mali yun. That is wrong interpretation. Kapangahasan yan sa Diyos. Yung sinasabi sa Biblia ang totoo. 12:4 ng Daniel. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Sa panahon ng kawakasan, na yan ang ating panahon, mas malago ang kaalaman ngayon kesa 4,000 years back. Yan ang sabi ng Biblia. Kung mas malago ang kaalaman nun, kaya nga sila nakagawa ng tao, sabi mo, dahil mga scientists sila at mga engineers, ba't sasabihin ng Diyos na lalago pa ang kaalaman, malago na pala 4,000 years ago. Ang paglago ng kaalaman nasa panahon ng kawakasan. At yan ang ating panahon. No engineer is better than our engineers now. Not even the engineers of the pyramids in Egypt. Hindi kasing gagaling ng ating mga engineers ngayon. Kasi yung sinasabi nila nakamangha-mangha raw yung pyramids of Egypt exact to the centimeter. Pwedeng gawin ngayon ng mga engineers natin yan Pero alam mo kung bakit hindi nila ginagawa? Wala namang relasyon sa strength ng building yung centimeters Kahit nga inches, walang relasyon yun walang relasyon yun. At maging inches pa. Ang kanilang exaggeration sa pyramids of Egypt is that it is exact to the centimeter. Even if it is exact to the millimeter. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang engineer natin ngayon, mas pwede pang maggawa ng exactness, mas mahigit doon. Even to the fraction of a millimeter, pwede nilang magawa yun because of modern technology and computer. But it doesn't matter. Bakit? Hindi naman ang strength ng isang edipisyo ay dependent on the exact measurement. Hindi doon. Merong ibang mga factors na pinag-aaralan doon o ikinukonsider. Tanungin mo ang mga engineers. No engineer 4,000 years ago and no scientist 4,000 years ago is better than our scientists and engineers now. The proof, we have landed a robot in the planet Mars very recently. Hindi ibig sabihin yung nagpadala ng robot doon o nung spaceship sa Mars, mga Diyos na't mga hindi ganon, kapatid. Masama yun, huwag mo uulitin yun. Salamat sa iyo, kapatid na Dennis, Bawal kasi yun, yung mag-iisip ka ng masyadong matayog na hindi sinasabi ng Biblia, bawal yon sa 12:3 ng Roma. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sa lahat ng mga sinasabi mo, pinagdaanan ko na yan. In my search for the truth in the Bible, I have considered everything possible to destroy what I accepted as truth in the Bible. Lahat ng mga tutol ng tao, lahat ng paninira sa Biblia, pati sa siyensya, pati sa lahat ng kaalamang nakapaligid para patunayan ang Biblia ay totoo. Pinagdaanan ko na yan kapatid. Hindi naman sa pagmamayabang, siguro hindi na bago sa akin yung mga pinagsasabi mo na yan, pero yung mga sinasabing pre-Adamic race na mga galing sa ibang planeta na ganiwe at ganoon, hanggang ngayon naman hindi pa napapatunayan yung may buhay sa ibang planeta hanggang ngayon wala pang proof niyan, mga theories lang yan. And theories are not accepted by scientists as facts. A scientist is slow to accept facts, such statements that are not supported by convincing proof. And I always have that attitude in me as a scientist and as a Bible believer. Kung walang pruweba, hindi ko tinatanggap.
Wala kang pruweba eh. Na mayroong mas matataas na kaalaman yung mga galing sa mga extraterrestrials na yan. Kung mas mabuti kaysa sa atin yan, ba't kung ipakita nila ang papangit, nakaluwa ang mata, mas maganda nga tayo eh. Mapangit, nakaluwa ang mata ng mga ET eh. Kung yan matatalino, ba't hindi pinaganda yung itsura nila para hindi nakakatakot, no? Siyena na kayo. Hanggang dyan muna kapatid na Dennis, saka marami pa tayong masalimuot kasi yung mga tanong mo, no? And I will spend a great deal of time and reasoning para yan ay maliwanagan ng ating mga nakikinig. Pero palagay ko hindi dito sa Bible Exposition kasi sa Bible Exposition meron tayong 15 lugar, nakakapito pa lang ako. Ang ibig sabihin nun 8 pa. 8 pa po. 8 pa. Hindi naman sa ayaw kong sagutin ang tanong mo o wala akong pansagot sa tanong mo, kundi isinasaalang-alang ko lang yung ibang nakikinig.